Love Serye TV. Paano ang sugat ng puso? Tunghay na po natin ang ikasiyam na bahagi. Discipline and Ideas in Applied School of Science. Rinig kong basa ni Chin sa isa pang mataas naming subject. Nakita ko na lamang na may sinulat si Ma'am sa board. Counseling. Counseling falls under the umbrella term talking therapies and allows people to discuss their problems and any difficult feelings they encounter in a safe, confidential environment. Panimula ni Ma'am sa discussion, tapos may kinuha na naman itong back sa table at humarap sa amin. Hanggang dun muna yung discussion dahil meron tayong activity. Base sa topic natin, I want you all to act as either the counselor or the client. 30 kayo lahat, pero 15 lang to. Ang may pangalan and the other 15 is empty. Sabi ni Ma'am sa may platform. Hais, ano na naman kaya iniisip nito? Mukhang hindi ko gusto. Pag may nakuha kayong name, meaning kayo yung counselor. Pag naka-receive kayo ng empty meaning, kayo yung client. Napareklamo na lang yung iba. Dahil may ibang hindi pumayag. Pero wala din naman silang magagawa. Isa-isa kaming bumunot dun sa harap at bumalik na rin sa pwesto. Arrange your chairs into 2. Hais, ang hassle naman ito. Tingnan ko yung papel na nabunot ko. Empty. At dahil nga sa empty yung sakin, wala akong ibang ginawa kundi ang umupo. Agad ring tumayo si Chin at lumapit dun sa gawin nila na Ace. So, sa lagay na to mukhang ako yung client na kailangan i-counsel. Agad naghiyawan yung iba kong kaklase. Nung mga kaibigan lang din nila yung nakaparehas. Kasi nga, by pair. Excuse me ma'am, kailangan ba English yung pagtatanong? Tanong nung kaklase kong babae na may sunflower sa ulo. No, free kayo sa language dahil counseling to. Mas kailangan nyo ng mas maliwanag na pag-uusap. The only thing you write in the paper is yung problem at yung action or yung magiging sagot sa problema. Okay? Paliwanag naman ni Ma'am na tinanguan din ng lahat. Lahat na ba may partner? Tanong ni Ma'am sa harap. Tiningnan ko yung paligid. Mukhang ako na lang yung walang partner ah. Tinakbuhan yata ako. Nang ilang sandali pa ay umupo sa tabi ko si Francis. No way. Parang gusto ko na yatang umuwi sa oras na to. Ba't ba kasi itong taong to pa? Nakakailang. Okay sana pag may topic na, pero haler, counseling to at ako pa yung kliyente. Ano namang problema yung dapat kong i-share dito? Ayaw ko nito. Naman kasi. Agad itong may sinulat sa papel. Counselor, Dale Francis Mendez. Client, problem. Agad niya rin itong binigay sa akin. Hindi man lamang tumingin. Paano ba to? Imposible namang hindi kami mag-usap i-counseling nga. Ano bang dapat kong isulat ng problema? Hais, para akong kinakabahan na ewan. Baka nga namumutla na ako sa lagay nito. Francis, ilang kong tawag sa kanya. Kayo dyan, ba't di pa kayo nag-uusap? Napapikit na lang ako nang napansin kong kami na lang pala yung tinatanong ni Ma'am. Baka LQ, rinig kong sabi ng isa kong kaklase sa harap na nakalingon sa akin. Hais, sino naman kayang walang hiya nagsabi nun? Kung meron man kayong personal na problema, yun na lang yung gawan nyo ng sagot. Ma'am, sabay na sagot naman ni Francis. Napailing na lamang si Ma'am dahilan ng panunukso ng mga kaklase ko. Pwisit talaga. Hindi umimik yung isa pero kinuha yung papel na binigay sa akin tsaka nagsulat ng panibago. Counselor, K. Client, Francis. Problem, paano pasayahin ang pusong nasaktan? Basa ko sa sinulat nito na dahilan ng pagtayo ko. Ano yun? Miss Marquez? Agad na tanong ni Ma'am. Napaupo na lang din ako agad. Di ba ako yung kliyente? Naiilang kong sabi sa kanya. Agad itong humarap sa akin na kinabigla ko ng sobra. Ako yung may problema. Mahina nitong sabi. Na ikaw lang yung sagot. Pahabol nito sa kaseryosong tumitig sa akin. Agad akong umiwas nung hindi ko alam paano mag-react. Busy talaga tong counseling na to. Akala ko mas hate ko yung isang subject pero mukhang sinusumpa ko na to. Hais, ba't pa kasi ito yung sinulat mo? Naiinis kong sabi sa kanya at kinuha yung papel sa armchair nito. Ano bang dapat gawin dito? Tanong ko uli nung binasa ko yung papel. Paano pasayihin ang pusong nasaktan? Tinignan ko siya na kanina pa wala nakatitig sa akin, tsaka umiwas. Uy, bakit naman
Pwede palitan to. Lumingon ito ulit tsaka kinuha yung papel. Mga paraan. Number 1, pag-usapan. Basa ko sa sinulat niya. Hi, ang hirap naman ito. Tinignan ko yung iba kong klase na busy sa kakausap. Uy, Francis, wala pa tayong sagot oh. Wika ko sa kanya. Inisamihin mo kung ano yung sagot. Sagot nito at saka tumingin lang sa harap. Napairap na lang ako sa inis. Ano bang dapat gawin ko? Tanong ko uli na buti na may lumingon sa gawi ko. Ano sa tingin mo? Sagot niya na tiningnan pa ako. Eto naman kasi, mas lalo akong kinakabahan. Ano ba kasing problema mo? Lalo na sa akin. Inis na sagot ko sa kanya. Gusto kita. Sagot niya na ikinalaki ng mata ko. Hala, ha? Ang bingi mo naman. Gusto mo isigaw ko pa? Naku hindi. Kasi naman, Hais, ang hirap. Sagot ko at napatakip pa yung mukha. 5 minutes left. Wika ni ma'am sa harap. Uy, kaunti na lang yung oras o anong sagot natin? Sabi ko sa kanya na nakatingin lang sa papel. Kinuha niya yon at may sinulat. Number 2, magpaliwanag. Number 3, piliin maging masaya. Number 4, magmahal. Number 5, mahalin pabalik. Sulat nito na ikinatibok ng puso ko. Tsaka siya nilingon. Ayoko na. Tumayo ito. Akala ko ibibigay yung papel kay ma'am pero tiningnan pala ako. Tsaka ngumiti. Umiwas lang ako nung binigay niya kay ma'am yung papel. Napasubsob na lang ako na di malaman ng dahilan. Ano bang nangyari? Ikamamatay ko na yata to. Ilang sandali pa'y naramdaman ko may tumabi sa akin. Kaya hindi ko na lang tiningnan kung sino yon. Bangon nga dyan, Kay. Napabangon ako agad nung marinig ko ang boses ni Chin. Napahinga ako ng maluwag. Ano? Musta ang puso? Natatawang tanong nito kaya napairap na lang ako. So ano daw problema nyo? Tanong niya uli na pinigilan yung ngiti. Parang tanga. Wala. Inis kong sagot. So sabihin mo na. Pilit nitong katabi ko. Kinuha ko na lang yung papel na hindi nagamit kanina at sinulat yung problema na ikinatayo ng maingay. Hoy, huwag kang mag-eskandalo. Sinasabi ko sa'yo. Paalala ko sa kanya na bumalik din sa pwesto. Tapos anong sagot? Kinikilig ako. Parang bulating pilit ni Chin. Tinakpan ko na nga yung bunganga. Siya lang yung sumagot. Walang gana kong sabi sa kanina pang nangungulit. Hais, wag na nga lang. Kukutsabahin ko na lang si ma'am. Sagot niya na dahilan ng pagbato ko. Oo na. Di na nga diba? Nakabusangot nitong sabi. Buti naman. Uwian na at gaya nung unang team, antay naman ako sa gate. Ang tagal naman ni Chin. Beep, beep. One new message from Chin. Kay, sorry pero kailangan talaga naming tapusin yung last steps. Okay na ba kung umuna ka na? Napabuntong hininga na lamang ako sa nabasa. Okay lang, basta huwag ka magpapagabi. Text mo na lang ako mamaya. Sagot ko sa kanya at saka binalik yung phone. Uuwi na nga lang. Kay! Francis, sabi ko nung tumabi siya sa akin. Naglalakad lang kami ng tahimik. Hindi ko alam pero puro na lang kami nagpaparamdam. Lakad, lakad, lakad. Nung nakarating na kami sa isang kanto, bigla siyang huminto. Kaya napahinto rin ako at lumingon sa gawi niya. Yung kanina medyo nahihiyang sabi niya sa akin. Dahilan para magsimula na naman akong kabahan. Totoo yun. Sagot niya na tumingin sa mga mata ko. Hais, eto na naman siya. Akala ko ba, kaba lang yun. Pero agad na bumilis yung tibok ng puso ko. Ha? Sagot ko dito na kinalingon niya sa harap. Gusto mo bang ulitin ko pa? Wika niya na hindi tumitingin sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Hayaan mo na. Nakalimutan ko na yon. Sabi nito at saka umunang maglakad. Hi, Skay, ano ba? Tanga ka ba ha? Francis? Tawag ko sa kanya pero hindi naman nakinig. Hi, eto na naman tayo. Oy, Francis. May sagot na ako. Tawag ko ulit sa kanya dahilan para mapahinto ito. Lumapit ako sa gawi niya. Hi, kakayanin ko ba? Kasi, hindi ko na ituloy yung sasabihin nung akma itong maglakad pero napigilan ko rin. Gusto din yata kita. Kinakabahan kong sagot na siyang lingon niya sa akin. Ha? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Napairap na lang ako sa hiya.
Akma na kung aalis nung bigla niya akong niyakap. Oh my. Francis, kasi nandito tayo sa daan. Sabi ko dito na mukhang naiintindihan naman. Nakangiti itong humarap sa akin. Sabihin mo nga ulit. Wika nito na agad kong nabatukan. Aray, para saan yun? Hindi ako sumagot at umuna na maglakad. Agad rin itong sumabay sa akin kaya hinayaan ko na lang. Katahimikan. Pansin ko rin ang kada minuto nitong lingon sa gawi ko pero hindi ko nalang pinansin. Parang tanga. Lakad, lakad, lakad. Ilang sandali pa'y nagulat na lang ako nang bigla niyang hinawakan ang kaliwang kamay ko at saka ngumiti. Ayoko na. Para akong kakapusin ng hininga. Lakad, lakad, lakad. Okay, biglaan itong wika na kinahinto namin pero hawak pa rin niya yung kamay ko. Naiilang kong sagot. Ilang sandali pa'y bigla niya na lang ako niyakap ng mahigpit. Mas lalong bumilis yung tibok ng puso ko at sa di malaman na dahilan sinuklain ko rin yung yakap nito. I really miss you. Bulong niya sa akin. Victoria, bangon na dyan. Narinig kong wika ni mama pero hindi pa rin ako umimik. Hais, wag na nga lang, sabi nito tsaka umalis ng kwarto. Phone ringing. Hais, inaantok pa ako bahala nga. Phone ringing. No, still ringing. Hais, ang kulit. Bumangon na lang ako at kinuha ang panirang phone sa umaga. Kinusot-kusot ko pa yung mata ko at tinignan yung screen. Nega calling. Nanlaki bigla yung mata ko na makitang tumatawag. Hello? Medyo kinakabahan kong bungad sa kabilang linya. Sorry, nagising yata kita. Nako, hindi naman kagigising ko lang din. Sus, yung totoo. Hayaan nyo na. Namiss lang kita. Ayun nga, ang aga-aga bumanat na. Andyan ka pa ba? Hala, ba't ganito yung boses nito? Masyadong malandi Nako, Francis, wag mo nga akong ginaganito. Ha? Oo, nandito pa. Ano lang? Anong ano? Kasi hindi nga ako sanay. Ano ba? Hay, sige na. Bababa ko na to. Paalam nito kaya nabuhayan din ako. Hay, grabe. Hindi ko kinaya yon. Ba't kasi may ganon? Hindi ko mapigilang magpagulong-gulong sa kama sa di malaman na dahilan. Pagbaba ko, kumain lang silang lahat sa dining area kaya sumabay na rin ako. Hi, Kay. 18 ka na next month. Anong plano mo? Tanong ni tita nung kumuha ako ng kanin. Hindi ko alam. Sagot ko dito at sinimulang lumamon. Dapat magplano ka na. Siguro last dance mo yung si Francis, no? Biglang sulpot ni tito dahilan para mabilaukan ako. Uy, easy. Agad rin itong bigay ng tubig sa akin. Ipakilala mo na yung Francis na yan sa amin, ha? Sinasabi ko sa'yo. Seryosong wika ni mama tsaka umalis ng hapag. Patay tayo dyan. Sino ba yung Francis? Ha? Biglaan din tanong ni Papa. Nako naman, mapapahamak yata ako nito. Wala naman po, kaklase ko lang. Mahina akong sagot tsaka uminom ng tubig. Bumalik na lang din ako ng kwarto na hindi ko gusto yung atmosphere sa kusina. Ano bang magandang gawin pag walang ginagawa? Ay, gawain ng mga kabataan and the social media. Oo, tama. Nag-login lang ako sa Facebook at nagtingin-tingin sa news feeds. Dale Francis Mendez is feeling love. Yesterday, 212 likes, 16 comments. Hala. Dahil nga sa sobra ako na curious, agad ako nagtingin ng comments. Syempre may ilan na di ko kilala. Meron ding nagtatanong kung sino. At mawawala din ba yung dalawa? Syempre hindi, kaya nga binasa ko Baka may ginawa na naman yun na hindi ka dapat-dapat. Steve, nakasayos ang puso natin bro Dale Francis, loko ka bro. Chin, tao ba to? Bagay? Pagkain? Lugar? Kilala ko? Best friend mo? Iba talaga, inggit na ako. Nagpaparinig lang yata, babe. Ayoko na, hindi yata to virus. Pag-ibig na to. Hay naman, samahan pa ng dalawang loko-loko. Wait, tama ba yung nabasa kong reply ni Steve? Nagpaparinig ka lang yata, babe. Anak ng, matawagan nga yung Chin na yan. Chin. Hi, Kay. Masigla nitong bati sa kabilang linya. Oy, babae, magtapat ka nga sa akin. Kayo na ba ni Steve, ha? Agad kong tanong dito. Hoy, paano? Di niya natuloy yung sasabihin dahil agad ako nagsalita. Amin na, sigaw ko sa kabila. Oo na nga. Ito naman Ano daw? Sila na? Ang bilis naman nun. At ikaw, Kay, akala mo rin talaga ha, hindi kasi tatanungin. Ano na, kayo na ba?
Napakunot na lang yung noo ko sa naging tanong nito. Talagang binalik pa sa akin ha. Hindi no, tsaka wag mong ibahin yung usapan. Sus, wag nang mahiya. Kahapon ba? Malakas ang tawa nito sa kabilang linya. Para tong sira. Pero sila na talaga? Ang bilis naman nun. Kami nga, wait. Ba't ko ba naisip yon? Pero yung dalawang yun talaga, may endearment pang babe. Parang kinakilabutan yata ako pag sa akin tinawag yon. Babe? Hindi pwede. Hindi.